Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay alas 10 ng araw ng Webes, September 18. So 2 oras na lang po ay September 19 na at araw na po ng Biyernes. So meron lang po akong gustong ihabol sa araw na ito. Gusto ko lang po mag-update kasi mga kababayan, dito po sa ating screen ay talaga na mga ito daw si Joel Villanueva ay pinipilit niya talagang ilusot yung nakuha niyang flood control projects from GAA 2023. Kasi sabi ni Ping Lacson mga kababayan, wala po talaga sa GAA. Ito mga kababayan, pakinggan muna natin itong si Senator Lacson. Kasi ito yung sinabi niya muna dun sa sa hearing kanina. While waiting, yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa, yung 10:40 AM do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po, hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi we po sa check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As far as Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, As para sa Senator Jinggoy, nakita namin yung 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po, actually, babasahin ko na po. Okay na ba yung screenshot niya? Okay. So ganito yung nangyari mga kababayan. Kung mapapansin ninyo, dito po sa 3 hours 27 minutes. No, after 3 hours 27 minutes kasi umabot po ang ang hearing ng 7 hours 40 minutes. So nung 3 hours 27 minutes, sinabi ni Panfilo Lacson na wala yung 600. Ang nakita lang nila sa GAA ay yung 355 million ni Senator Jinggoy Estrada. Okay, so sabi niya, yung 600 wala, hindi nila nakikita sa GAA. Kaya siguro etong si Joel Villanueva ay pinagpipilitan. Na wala talaga sa GAA. 2023 GAA. Kasi naman pala mga kababayan, nandun po sa unprogrammed funds. Doon po nakita yung 600 na na ibinaba ni Senator Joel Villanueva. So, lumalabas hindi pa pala safe. Etong si Joel Villanueva kasi kala niya safe na siya kasi sabi nga ni Panfilo Lacson, di ba? Na wala sa GAA yung 600 million na binanggit ni Bryce at yung corresponding mga mga proyekto. Wala doon sa GAA . Kaya pinagpipilitan ni Joel Villanueva. Yung pala, mga kababayan, nandoon po sa unprogrammed funds. Ito mga kababayan ngayon, yung bago nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson. Okay. So, after 5 hours, 24 minutes mga kababayan, eto na, meron ng bagong sinabi si Senator Panfilo Lacson. Kasi nung 3 hours, 3 hours, 23 minutes, sabi niya, wala yung 600, hindi namin nakita sa GAA. At yun yung pinagpipilitan ni Villanueva para may ligtas siya yung kanyang sarili. Ayun naman pala, so after ilang oras, nakita po mga kababayan, nakita po, yung 600 million, nandun pala. Wala po sa GAA, nandun pala sa unprogrammed funds. Nung 2023. Eto, pakinggan natin si Senator Ping Lacson. Manifestation lang with the permission of Senator Gono. We want to be fair, we want to be transparent, we want to be honest, especially to the public na nanonood. Just to lend credence to the assertion of, I don't know if it's JP Mendoza or Bryce Hernandez. Indeed, meron talagang 600 million
Meron 600 million. Pero kanina, nung 3 hours pa lang yung hearing, ay sabi ni Panfilo Lacson, hindi nila makita. Ngayon, after 5 hours 26 minutes, meron pa lang 600 million. O ano yon? Saan nakita? As described, as enumerated, under the unprogrammed fund. Doon po nakita. Saan program funds? I just want to make it clear. But we will have to deal with this in the next hearing. Ito yung kiniklaim. Okay, so yun naabangan natin next hearing, pag-uusapan. So, hindi pa safe. Akala ko lusot na si si Joel Villanueva Hindi pa po safe. Si Joel Villanueva, pag-uusapan po yung na yan, yung unprogrammed funds na yan na nakakahalaga ng 600 million na ang sabi ni Bryce Hernandez ay nagkaroon ng 30% na kickback. Etong si Joel Villanueva. Nyo na in-insert ni Senator Joel sa Bulacan. Opo, And I Your Honor. counted, there are 7 items or 8 items 8 with po. 75 million pesos each. So I computed that's exactly 600 million. Yes po, Your Honor. Okay. So okay na doon. Your Honor, meron Okay. So, yun na yun. 875, umabot ng 600 million. So, ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Bryce Hernandez na merong ibinaba si Joel Villanueva na budget para sa flood control project sa Bulacan. Totoo rin ang sinabi niya kasi nung itong previous video ko, sinabi ko, parang safe, parang lusot si Villanueva kasi nga hindi nakita. Yung pala, meron pala nailabas pala. So, hindi po safe si Villanueva. Pag-uusapan po yan next hearing. At itong nagpapatunay na totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez na meron talagang 600 million. Kaya lang, ang burden of proof para patunayan na itong si Villanueva at itong si Jingo Estrada ay nabigyan ng 30% na kickback o SOP o for the boys. Yan ang problema ngayon ni Bryce Hernandez. Pero, totoo yung sinabi niya na nagbaba ng budget ng allocation para sa mga proyekto dyan po sa flood control, dyan po sa Bulacan. So yan, update natin yun mga kababayan. So after 2 hours, kasi after 3 hours nung kanilang hearing, sinabi ni Panfilo Lacson, wala, hindi namin makita yung 600. Pero after 2 hours, ayan na po, nilabas na ni Panfilo Lacson, yan pong 600 million na ay in-insert ni Joel Villanueva at doon nga siya nabigyan ng 30% ayon po kay Bryce Hernandez. So hindi pa pala safe. Etong si Joel Villanueva, kala ko lusot na kaya nga pinagpipilitan niya Nagpipilitan niya talaga na wala sa GAA, sa GAA. Wala naman talaga sa GAA. Yung pala, nandun sa unprogrammed funds. So yari. Hindi ka pa pala safe. Tapos yung sinabi ni Marcoleta kay Jingo Estrada na safe ka na. Hindi ka pa safe. Kasi nagtugma yung sinabi ni Bryce Hernandez dun sa 355 million. Ang kinakailangan lang patunayan ay kung talagang kayo ay nabigyan ng 30% na porsyento o for the boys o kickback o SOP galing dun sa inyong allocation para dun sa mga programa dyan sa Bulacan. So yun po mga kababayan nilinaw ko lang para kasi yung nakita ko yung video, kala ko meron pa pala, nung nagtuloy-tuloy yung hearing, na-open yung nakita na pala nila yung 600 million. At bilang pagtatapos mga kababayan, ito happy birthday kay Cara David Hindi ko kakilala to si Cara David. Natuwa lang ako dun sa wish niya mga kababayan. So sinishare ko lang sa inyo kasi 52 na pala si Cara David. So gusto ko lang i-share sa inyo yung kanyang wish sa kanyang birthday. Ano ba ang wish ni Cara David? Pakinggan natin. Sino ba ang picture? Kasi sabi potential sound. Say happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ano raw? Ulitin natin. Happy birthday. Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ayan mga kababayan. Natuwa lang ako doon sa wish na
mamatay na raw lahat ng kurakot dito sa Pilipinas. No? Sana magkatotoo. Alam niyo kapag nagkatotoo, ang dami natin mababalitaan na dedo. Sigurado mga kababayan. Sigurado, ang dami pong mababakante na posisyon dyan sa gobyerno. Kapag natupad yung pangarap ni Cara David na mamatay lahat ng kurakot dito sa Pilipinas. Sigurado po 'yan. Marami pong yung mga naghahanap ng trabaho, mag-ready na kayo mga kababayan. Kasi pag yung wish niya natupad, malay mo, itong gabi na to, biglang matupad yung wish niya. Malay mo, may dumaan pa na shooting star at nagkatotoo yung wish niya. Kinabukasan, ang daming bakante po dyan sa gobyerno. Diba? Sigurado, ang daming bakante dyan sa gobyerno kapag natupad yung wish ni Cara David. Ayun ang magagandang wish mga kababayan. Yun talaga yung para sa bayan. Diba? Ako nga, siguro sa birthday ko, ganun din ang wish ko. Sana na maibalik yung mga pera na ninakaw ng mga magnanakaw dito sa ating gobyerno. Ayun na lang wish ko siguro sa susunod sa birthday ko. So ilan po muna mga kababayan. So, nalungkot naman si Joel Villanueva. Akala niya lusot na siya. Yung pala, hindi pa pala siya safe. Akala niya wala na pala, biglang after 2 hours, nakita At dito naman si Karen Davila, maganda yung wish mo. Sana matupad yung wish mo. Alright, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Isa pa pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.